nung Enero. Kasi iba yung version ng Congress. Sa Congress, pareho po 6 years ang term. Sa Senado, ayaw nila pumayag at 4 years na. Hindi nagkasundo, kaya siguro pagbalik namin sa June, magde-decide kung ano. Pero ang klaro sa akon at sa COMELEC, hindi kaya yung December election, kaya yung farm election can postpone to October. Between October and December, there's no time na mag-imprenta pa ng 42,000 kada barangay. Ang dami-dami niyan, hindi kakayanin. Plus, ibang klaseng election yung farm, it's automated, tapos yung BSKE is manual. So, sabi ng COMELEC, hindi nakakayanin yan. Ngayon, babalik kami sa Hunyo, duhang semana pa ang natitira, at sana ang mangyari dyan, talagang i-cancel na yung eleksyon, tapos kung 4 years ang pagkasunduan, ang next election natin will be 2027, soonest, or 2029 kung ang term magiging 6 years. So yun ang gagawin natin, at yan ang looking forward kami na matapos na yan. Kaya huwag kayo malito na magkakaroon ng eleksyon kasi wala pang batas, kaya nandyan pa sa website ng COMELEC. Pero siguro hindi yan matutuloy kasi talagang hindi kakayanin. So, sabi ko nga sa mga barangay kapitan, wala ng eleksyon iningat-tuig. Kaya, wala na kamong trabaho kundi mga kampanya para sa ako. Pero lang, joke lang. Pero kung tutuhanin ninyo, okay din. Senator, lumabas po ng preliminary reports yung committee po ninyo. Kapon hindi swift po yung mga cabinet member. Ano yung next nito? So, yan nga ang problema ko kasi buwas, mayroon akong hearing sa Senate, itong second hearing. Naglabas ako ng preliminary report. Itong preliminary report, tulong subject, walang obligasyon ng Pilipinas sa Interpol, sa ICC, kaya hindi naman wanted si PRRD sa Interpol. Bakit naman inaresto ng ganon? At ikalawa, ito na ang gobyerno natin ang nag-cooperate sa ICC. Sila talaga. At yan ang hindi ko matanggap at napaka-insulto sa ating Pilipino. Damputin na lang ang Pilipino, dalhin miski saan, pwede ba naman yun? Tapos, masyadong dagok naman yan sa ating mga husgado. Palpak na lahat ng ating mga huwes, lahat ng abogado, hindi natin kaya sa Pilipinas. Nakaka-insulto naman sobra. Tapos, ikatlo, yung karapatan ni Presidente Duterte, hindi naman kinilala, hindi pinapasok si Baby Sara, immediate family, at siya naman yung sinabi na counsel ni Presidente. Bakit hindi yung pinapasok? Miski sino naman arestado, may karapatan na may abogado. Lalo, may karapatan na pumunta sa husgadong Pilipino at kumuha ng waran. Bakit hindi siya pinayagan? Basta dinampot na lang, tapos dinalang sa eroplano at tinangay. Hindi naman tama yun. Ngayon, gusto ko pa magkahirin kasi marami pang nagtatanong ano ba ang magagawa. Tapos yung mga OFW natin na hadlok kay nasa ibang bansa sila, ano daw gagawin nila. Tapos yung iba may kaso. Kung hindi na sila makauwi ng Pilipinas, paano ba yun? So maraming tanong at ang balita, may mga warrant of arrest pa hanggang ngayon sa mga pulis, mga iba-iba pang warrant. Mamaya, ganyan na naman ang gawin nila, damputin na naman nila, hindi naman pwede yun. Kaya gusto ko sana mag-second hearing, kaya lang, magulo na naman yung administrasyon. Kahit kapatid ko yan, baka ginugulo lang nila yung kapatid ko, hinihilo nila. Kasi, sabi ng kapatid ko, sabi niya, hindi niya maharangan yung mga cabinet member, mga executive, ito mga official, na pumunta sa hearing. Tapos, si Executive Secretary, si Bersamin, sumulat sa akin na wala daw pupunta, wala raw testigo kami bukas. Kaya hindi ko alam, nalilito ako, alin ba talaga ang gagawin nila? Sabi ni Presidente, hindi maghaharang. Tapos sabi ng tao niya, wala daw papayagan pupunta. Ang akin na lang, kailangan malaman natin anong nangyari at huwag natin pahintulutan itong insulto sa ating soberanya, insulto sa ating kalayaan. Higit sa lahat, matanda na at may sakit yan. Hindi naman tama yan. Paulion na atong Tatay Digong. Yes, last message na lang po, Senadora.